Kabado na ako nun, takot na takot ako kasi ang gubat yung lugar. Then nagulat ako kasi merong guy nanonood. Hindi tayo nag-iisa. Nanonood lang yan, watcher lang yan. I would see guys working from the department store. Ang cast drivers din, tambay sila doon tapos may lalapit. Meron ding, yun, mga young professionals. Meron din mga guards. 8 a.m. in the morning, like tirik na yung araw. I would see them, may flashlight, police na yun. Tumakbo na kami. Cinema houses sa Manila. Meron sa Recto. May mga naririnig po akong mga rumors dyan na yung may mapupulot ka na lang dun sa sahig na alam nyo na. Minsan merong mga natutusok daw ng mga karayom. Totoo po ba yung mga ganun po? May ni-raid silang ganong lugar. Cinema house, walang aircon, matanda na yung mga upuan, almost sira-sira na yung kahoy, foul smell, mabaho, madumi, delikado. Yung people, they go there for the adventure. I went straight to Manila. Pumunta kaagad ako sa isang sinihan doon. Nag-offer sa akin yung isang callboy. Doon din yung first time kong nakakita ng live na doon din nawala yung phone ko. Meron isa sa Baclaran, sa Recto. Meron pang isa sa Cubao. Nandun yung mga callboys. 2 seats apart from me, live. Binubuksan na yung ilaw. You would see the mess. Pag pumunta ka doon, ano yun? Parang lugar yun ng sad sauce. Nag-feel lang kami ng void. Hindi ko kasi alam, baka isa sa mga nanonood ngayon, nag-search na, gusto nang puntahan yung inaalam. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hi po, ako si Luis. I'm 36. Today, mag-share ako ng experiences ko about finding validation and relationship sa mga lugar na hindi usually actually pinupuntahan ng mga kagaya ko. Pwede nyo po bang ma-explain sa amin? Para lang po mas maintindihan namin kung bakit po kayo naghahanap po, yung nabanggit po ninyo, naghahanap ng validation na napunta na po kayo sa iba't ibang lugar. Okay, so growing up po kasi, conservative yung household, conservative yung kasama ko sa bahay, and hindi ako nakapag-explore. And at the same time, hindi ko siya kinailangan hanapin. Kasi in my entire 20s, hindi ko naramdaman na single ako kasi I was with my circle of friends na puro single din. So we were each other's company and companion until I went to work abroad for like 5 to 6 months when I discovered yung Grindr na application, which is known for gay people. So, doon din ako naka-experience na makipag-date for the first time ng kapwa ko bakla. It didn't work out. I was having a crisis when I went home from the OFW stint. And so I said na subukan ko. So I was approaching, I think, 28 or 29 years old that time when I first used the application. So, para lang sa hindi nakakaalam, Grindr is like Tinder but exclusive siya for LGBTQ. So, may trans, may femme, lahat ng tops, bottom, side, versa, trans man, nandoon sa application looking for company. Minsan may mga pinapalad, nagiging magjowa sila. Yung iba naman talagang release lang. And so when I first used it, I remember I went back to school noon. Tapos sabi nung kachat ko sa Grindr, let's meet. So I was thinking na meron siyang place and he can host. Tapos biglang sabi niya, hindi, magkita tayo dito. Tapos he shared his location. Walang bahay doon. It was just soil. I think like it's forest. Ganun. Tapos, I still went there. Pero kabado na ako nun. Takot na takot ako kasi ang gubat yung lugar. He
approached me, nagpakilala siya, tapos sabi niya dito daw natin gawin. So it was also the first time na I was doing an outdoor activity. Outdoor activity is yung doing the thing, yung bembangan sa labas, in public places, yan. So tulad nung gubat na na-mention ko, we were almost starting yung foreplay, we were kissing na. Then nagulat ako kasi merong guy, I think he's like 50s, in his 50s, nanonood. So I was shocked. Kasi that was like 5:40 p.m., ganun. So I go, wait, hindi tayo nag-iisa. Parang ganun. Sino yun? Parang may tao, let's leave the place. Tas sabi niya sa akin, nagulat ako, sabi niya sa akin, no, it's okay. Nanonood lang yan, watcher lang yan. Sabi ko, what? Parang, wait lang, sorry, back out ako. Yeah, parang hindi ko kaya, ganun. Sabi ko, maybe next time na lang. So hindi natuloy, bumaba ako nung gubat. Tapos, siya din, I think he went home or he went to the nearest mall. Tapos, that's when my curiosity kicked in. I didn't leave the place. Siyempre, curious ka nga. Nagstay ako. I went back. Sabi ko, anong meron? So, una kong ginawa, since unfamiliar territory, inobserve ko yung lugar muna. Saan yung mga daanan, saan yung mga ways, saan yung entry, saan yung exit. Tapos, biglang nagulat ako. I'm not wearing uniform pala kasi I'm a working student back then. Familiar ako sa uniform nung pumasok. Tapos kinabahan ako kasi that was our school's uniform. Tapos nagtago ako. Tapos nakita ko yung classmate ko. Meron siyang kausap, siguro 3 or 4 guys na hindi ko din kilala. Tapos nakapayong lang siya to cover his face. So nag-usap sila and all. Parang I think na nakita niya ako pero nagtatago lang ako so hindi ko lang siya pinansin. Nagpaabot ako ng siguro 7 p.m. sa same location dun sa gubat. And that's when it started. So I became the watcher. Guys would enter the land. We call it gubat. Yeah, we call it gubat. Tapos stretch siya ng land na yung dulo we call it kusina. I don't know why, pero we call it kusina. This is pre-pandemic. Tapos, yeah, the guys just do it there. Freely. Saan po banda yan kung maano? Wag po yung specific, pero kung saan lang yung... Sa ano to, sa Taguig. So, ganun siya kalala na hindi ako nakatulog. I was up and I was there watching, I think until 4 a.m. Tapos, ano siya, non-stop siya. I would see guys working from the department store because of their uniform. They would come in, sila, tapos mag-release, tapos they would go. So come and go lang yung mga lalaki doon. Yung variety din, wild, kasi you'd see someone in their uniform, working uniform, merong mga yung pang bicycle, yung mga cyclist na ipaparada lang yung bike nila tapos kunwari silang iihi, but that's it. Naghanap na sila ng prey. Tapos there would be angkas drivers then na they would stop tapos turn off the lights tapos tambay sila doon tapos may lalapit tapos they would have casual fun. Tapos they're called trippers, which led to how I became one. This was immediately on the second day that I came back to the place, sa gubat. Tapos, and different ages din. Meron akong makikitang twink, may makikita akong super tangkad. Tapos meron ding mga young professionals. Merong nakapark lang siya sa mall, tapos nearby kasi siya, malapit siya sa mall, so they would just go there to release. There was a point na like 4 a.m. yun, 11 guys sa gubat, sa pinakababa,
Kasi, ano siya, parang level siya. Yung parang ground floor, may middle, kung saan pwede pa rin mag-casual fun. May malaking tree. Tapos, aakyat ka ng konti pa, nandun yung isang platform ulit na parang gubat din siya, na maraming puno. Kasi hindi siya kinakat, hindi siya na-maintain kasi nung officials. So, talagang shaded, you can hide, you can do your thing talaga nang walang nakakaalam, even if may mga kotse. Yun. So, yeah, there was a point na 4 a.m. yun, 4:30, 11 guys were doing it. So like, dun ako na speechless na parang, I know the concept of group fun, pero seeing it live, tapos outdoor pa, tapos lahat sila, nagpa-participate, doon ako na speechless. Parang hindi ako nakagalaw. Tapos meron din, since notorious yung lugar for such activities, meron pa noon 8 a.m. in the morning, like tirik na yung araw, dumadaan na yung mga magtatrabaho, papasok na ng work, may mga joggers na. I would see them, yung mga familiar faces, doing the thing, like live, in front of my eyes. Yeah. Ano po yan? May parang bayaran po bang nangyayari o talagang for fun lang sa kanila? Bayaran. So, because I've been visiting the place for years, may mga nakakausap ako, I made friends din, I'd say. Meron ako nakausap na, meron pupunta daw na parang elders, tapos they know the place known for that. So they would pay. Pero like after pandemic kasi nawala na napalitan yung group ng mga tao na pumupunta, like nabawasan. I also witnessed how nagpalit ng generation. Yung pre-pandemic trippers, nagsiuwian na sa kanya-kanyang like provinces kasi nag-pandemic. Then after post-pandemic, napalitan siya ng mga new lodgers within the area, the young professionals sa area, yun. Nawala na din yung mga nag-work sa dep store, ayan. Tapos, meron din mga guards na they would go there early in the morning prior to their shift, tapos magpapalabas sila, tapos aalis. Joggers, most of the time joggers, kasi umaga mag-jog sila ng 3 a.m. pero talaga pupunta sila doon. Meron din akong encounter with deaf mute. So deaf mute na nag-worry ako kasi baka kung anong mangyari dun sa lugar, magkaroon ng hulihan, and deaf mute siya. So like, paano yun? Parang ganun. Speaking of yung hulihan, meron po bang ganung nangyayari talaga doon? Yung parang, kayo po ba may experience kayong ganun? Yeah, so, galing ako ng Lamay, tapos natapos yung Lamay ng mga alanganing oras, like 3:30 a.m. So, on my way home, since off ko the following day, the thing na we call na pagpag and shit. Tapos, so dumaan ako doon. There was no intention na pumunta mag-fun. But when I was walking lang from the outskirts, merong twink na nerdy looking. Tapos, siya yung nagaya. So he approached me and tapos since alam ko naman yung lugar. Pero that was the time na hindi na ako pupunta talaga because they cut na yung grasses, nilinis nila yung lugar. So parang ilang months din akong hindi nagpunta doon until such event na yun nga, galing ako ng Lamay, tapos may nakasalubong ako, tapos he approached me, pumunta kami din sa taas, tapos pumayag ako. When he was doing it on me, may flashlight. Tapos, nakarinig na ako ng boses. I knew, police na yun. I knew. Tumakbo na kami. Sinabihan ko na siya, I zip my pants, tapos tumakbo na kami.
Luckily, walang na break na bones. Tapos hindi ako nagland poorly. Hindi ako nasagasaan kasi I ran across the highways of C5. Humiwalay ako dun sa Twink. Tapos hindi sila tumigil. So the officers caught the Twink. Tapos ako yung sunod, hindi kasi sila tumigil. So there was this officer manhandling me. Tapos I was prepared with an alibi kasi I really went from the funeral naman talaga. So I didn't have to lie. Gusto ko lang malaman ano yung nakita nila and why were they like running after us. Parang ganun. Kasi we run agad nung nakarinig ako nung noise, nung voice, ganun. So, nung tinabi kami nung mga police sa area, tas yung mobile, parang tinatanong na kami, hindi ako nagsasalita, even yung Twink, tinap ko siya parang huwag ka muna magsalita, let them ask kung ano yung mga tanong nila and all. We don't have to answer them right away. Tas pinapunta nila may pinapunta silang guy, siya yung tinuturong victim daw. And ang scenario pala is, nanakawan yung guy doon sa gubat. So, nung nagkaharap kami nung guy, nung victim, sinabi kaagad nung guy na, no, hindi sila. Nakasando. Isang payat, isang chub na nakasando, parehas naka-black. I was wearing a black polo. Tapos yung nerd naman, naka-bag, naka-polo shirt. So parang, right there and then, binitawan kagad kami ng police officers. That's both the cruising experience na experience ko, thinking, hoping na makakahanap ako ng long-term relationship sa Grindr, which I was wrong. Kasi never ko naman nahanap yun. Doon po ba sa area na yun, parang bago pa yung na-experience po ninyo, meron talagang mga hulihan na nangyayari? Hulihan, oo, kasi may mga hold-upan na nagaganap. Yeah. In fact, late last year, din yun galing ako ng bar, I think. Tapos napadaan ako sa area. May nakausap ako, familiar face siya. Kasi nakakasama ko siya before, nung pre-pandemic, sa gubat din. Pero this time, dinala niya ako sa Greenway. Greenway is another cruising spot. Greenway. Pero hindi ko lang i-expound kung saan yung Greenway. Pero I think some of you guys know yung Greenway. So dinala niya ako doon. Tapos pagbalik namin sa gubat, after maybe an hour, merong nasaksak. That hour na wala kami, umalis kami. May nasaksak kasi hinold up siya. Kinuha yung iPhone, tapos meron siya, duguan na siya. Tapos, dinala siya sa bahay nila, may tumulong naman. Pero, yun. So, I think yun lang. Yung mga reports, it's when, snatch, yun, yung mga magnanakaw. Pag nangyayari yun. Bukod po dun sa Grindr tsaka yung cruising spots po na nabanggit po ninyo, no? Ano po yung masasabi nyo parang pinaka-extreme na napuntahan nyo? I'd say cinema houses. Yeah, yun. Cinema houses, especially sa Manila. Yeah. Ito po ba yung yung parang mga nasa recto yung makikita niya po doon? Yeah, meron sa Recto. Yeah, for sure. Meron sa Recto. Meron dun mga notorious na cinema houses, pre-pandemic. Even 2010, kilala na yung lugar na yun. It improved lang yung smell, I think. Like, tolerable na yung smell ngayon compared to the very first time na I went there. Ano po yung makukwento niyo po sa amin dyan? Kasi dati po, nung estudyante pa ako, may mga naririnig po ko mga rumors dyan na yung may mapupulot ka na lang dun sa sahig na, alam nyo na, o kaya merong mga kung ano nung substance or minsan merong mga natutusok daw ng mga karayom. Ano po yung mga experiences po ninyo dyan? Totoo po ba yung mga ganun po? Yeah, totoo yun. Bali, how I discovered it
was actually on YouTube. Merong episode yung isang local show, isang TV show, Bihag. I'm not sure if you're familiar, Bihag. May ni-raid silang ganong lugar. Ganong klase ng lugar. So, cinema house, walang aircon, mainit, fans lang, tapos, parang matanda na yung mga upuan, almost sira-sira na yung kahoy, tapos yung pino-project nila ng movie, na lang, parang black and white na almost. And it doesn't matter kasi yung people, they go there for the casual fun, for the adventure. So, nung na-curious ako after watching that episode, I went straight to Manila. Pumunta kaagad ako sa isang sinihan dun. And lo and behold, tama nga, yun, foul smell, dark, kakapain mo, kung gusto mo umupo, kakapain mo talaga na maayos kasi hindi mo sure kung butas na lang yung mauupuan mo and whatnot. Tapos, yung first time kong trinay yun, hindi ako nagtagal. If I can still remember correctly, siguro nag-last lang ako doon ng 12 minutes. Someone approached me kasi mukha akong baguhan sa lugar, like nangangapa and all. So, dun ko unang na-experience yung nag-offer sa akin ng sexual activity yung isang callboy. Tapos I remember nasa orchestra. Kasi wala akong strength to go upstairs, yung sa balcony. Because of the dirtiness, yung amoy, lumabas ako. Tapos, since curious nga ako, nag-research, may mga kalapit pala siyang cinema houses din. But then, since ang thinking ko is pare-pare sila, mabaho, madumi, delikado, hindi ko siya kagad pinuntahan. I spent searching on it, searching about it sa Twitter, ganun, noon. Until I discovered merong cinema house na aircon. So, yun yung nagbigay sa akin ng parang push na, okay, it's aircon, I think it smells better. Tapos, I tried. Second cinema house na pinuntahan ko, which is yung aircon, Trippers, doon din yung first time kong nakakita ng live na, hindi ko sure kung pwede yung term. Yeah, so someone was tapping someone, ganun. So yun, sa harap ko, yun. Tapos half naked sila parehas. Tapos since nahook ako dun sa pinapanood ko, dun din unang nawala yung phone ko. Tapos hindi ko na siya inulit, lumabas ako. And that left me with a couple na lang. Meron isa sa Baclaran, meron pang isa sa Recto, meron pang isa sa Cubao. So, ganun. So, since hindi nga ako matapang before, hindi ko napuntahan yung Cubao. Though, meron akong friend na nagkwento like how it was there. And almost same stories. So, they would categorize it. Yung sa baba, yung orchestra, nandun yung mga callboys. And they would offer all packages. Ganun. Tapos, ang alam kong rate ngayon, kasi hindi ko maalala yung rate before, ngayon, mag-release ka, sila yung magtutulong sa'yo. So, either they play with you or they kiss you, yung i-romance sa kanila, they would go down there, kanila hanggang sa mag-release ka. It's yung range is 300 to 500. Tapos meron naman, I think siguro yung mga medyo may tsura, pogi, may katawan, I think 500 and up. Tapos meron din akong napanood na callboy to callboy, parang ganun. Kasi magla-last full show na. So sila na lang dalawa, parang ganun. May ganun din ako napanood. Tapos meron naman yung they would tease, ilalabas nila yung kanila, tapos pag may dinudumog na, pinapanood na,
paghahawakan, they would say na may bayad, tapos para malaman mo, dun sa mga nanonood, kung sino yung may pera, yun yung lalapit kasi sa'yo. Yun yung willing mag-pay. Parang may ganun silang ginagawa. May ano rin po ba doon? May mga babae o puro call boys lang po siya? So weirdly, meron akong nakitang mga babae din, pero hindi siya lagi. Yung third cinema sa Recto na pinupuntahan ko, which doon ako naging comfortable, apparently. Kakahanap nga ng release, kakahanap ng companion, ng quick encounters na walang commitment. Napadpad ako sa we call it The University. Yun na lang. Tawagin ko na siyang The University. It's called The University kasi doon nagpapa-oral exam yung mga guys. So, in oral exam, you know what I mean. So, yun. So, parang sa group chat nila, o sino magpapa-oral exam, o tara na, oral exam na may oral exam tayo mamaya, ganun. Let's meet, ganun, gantong oras. Tapos, in that certain place, yun yung wildest. I'd say, yun yung wildest. Kasi, dun ko nakita yung parang 2 seats apart from me, live, to the point na hihiga na sila sa sahig. Tapos they do it. Tapos we watch. Tapos they know that they are being watched and they like it. Meron naman nag-offer ng massage. So parang dalawang klase ng groups sa orchestra. Merong call boys, yung aliw, yung sa release. And then meron din yung pure massage lang. Tapos when they like you and let's say ducks ka, they would do free lingam. Tapos yung shocking part sa akin, I think I'd say isa is yung comfortable yung mga guys as if they've been patronizing the place for years. Compared sa akin na parang naninibago pa, may culture shock pa, medyo nagugulat pa ako minsan. Meron ding mga times na pag pumupunta ako dun, ang hinahanap ko yung kausap. Yan. Kasi meron akong experience. He had to screen my teeth. So he was touching me, he was caressing me to check my body, my build. Tapos nagulat ako, bigla niyang nilagay yung daliri niya sa kamay ko to check my teeth. If I had cavity, if I have bunge, if I have something in my mouth, ganun. Tapos sabi ko, parang anong ginagawa mo, ganun. Tapos sabi niya, no, I was just checking kasi I really wanted to kiss you. It's just that ang dim, hindi ko alam, and I'm trying to be careful. So parang natawa ako na may ganun pa rin palang nakakapasok. And meron din akong nakita na army. He's from the army. Ganun. Like halata naman. And he parang inamin din niya. It came from him na he's part of the army, tas he go there kasi walang gagawin. Hindi sila kailangan sa field. So he would go there, white shirt, minsan black shirt. Tapos, siya, muscled, tall, guwapo. Tapos, siya yung may ganon. So, yun, isa din yun sa medyo, na medyo nagugulat ako. Tapos, meron din grupo na after nila dun sa university, sa cinema, they would eat out, mag-rest sila, they would eat out sa nearby. Tapos, pupunta sila ng another outdoor place. Tapos dun nila i-continue hanggang sa mag-umaga. Yeah, so yun na yung medyo parang doon ako napagod when I heard of the stories kasi and I'm sharing this based lang din sa kwento kasi kapag nandun ka hindi ka naman every hour may ka-fun sa loob ng cinema. So may time na nagpapahinga ka, you're taking a break, nagpapahinga ka, nasarap ka ng electric fan. Tapos doon ka may makakausap,
Ganun, na stranger, walang alaman ng name, whatever, ng whereabouts. Tapos magkakwentuhan lang kayo, like, lagi kong tanong paano mo na-discover yung place, sino nagturo sa inyo nito, ganun. Tapos matatawa sila kasi ngayon sa akin, sa YouTube ko siya napanood, tapos from a raid pa, yung episode is na-raid yung lugar, and yet I went there, ganun. Tapos nag-participate pa ako. Pero totoo rin po yung may mapupulot ka na lang ng mga rubber yeah. dun. Yeah. Talagang totoo po. Marami. I would bring lube. I would always bring wet wipes. May din akong rubber, pero when I don't clean during that day, hindi ako magdadala ng rubber. Pero yes, totoo yun. Kasi many times, kapag inaabot ako ng closing, tapos binubuksan na yung ilaw, you would see the mess. So, nagkalat yung wet wipes, nagkalat yung squirts, nagkalat yung rubber, yung used rubber. And meron din doon, may isang guy doon na his thing is really to F. So, pupunta siya doon, not really just to sit and then and to release. No, he would go there and he would like look for holes. And yung recent, marunong sila mag-poppers. Yeah, they use poppers na. So sa loob ng sinihan, nagugulat ako sa I'm not into poppers. Naaamoy ko siya. Ano yung smell ng poppers kasi nakaka-high siya. Ano po yun, yung poppers? Hindi ako yung tamang tao to explain, pero poppers is like a small bottle. There's liquid chemical substance in it na you sniff one side and then another one side. Tapos, parang it fucks you up na may mga poppers for bottom, may mga poppers for tops. Na pag nagsisniff sila, mas dun sila na-arouse, dun sila tayong-tayo, ganun. Since, ayun nga po, no, maraming mga wild na nagaganap sa mga old cinema houses. Wala po bang yung parang, syempre, di ba, may mga guards po yung mga ganyan. Wala pong nanguhuli talaga sa kanila. Ayun, so meron nag-roam na guards, tsaka parang yung janitors, tas with flashlight. So they would go up sa balcony, mag-ikot sila sa orchestra with their lights on para lang sitahin yung group activity. Tapos after noon, balik na ulit. Man, ganun lang. Sa mga naging adventures po ninyo sa mga ganyan po, no? Meron po ba kayong parang na-realize? Realization. Yeah, madami. It's always me making wrong decisions kapag naghahanap ako ng validation. Kasi recently, parang I came to realize na you're supposed to wait for it na lang to happen. Parang ganun. And then validation should not always come from strangers na, especially dun sa mga lugar na yun nga, yung cinema houses, cruising spots, bath houses. Hindi. So, I'm at fault. I also wanna admit kasi hindi ka naman talaga dapat maghanap ng validation there eh. Pero kasi, how can't I when parang late bloomer kasi ako, late ako nag-explore, and with my build, kasi ako, bear. So parang hindi naman madali sa amin yung magkaroon ng relationship. Hindi ko din sinisisi. Again, I'm at fault sa nangyari, sa experiences ko. I'm just sharing na based sa personal experience, since hindi kasi madaling makahanap ng loyal partner, ng commitment from someone na natanggap ka kagad or magva-vibe kayo kagad. Kinailangan kong ma-expose sa mga lugar na hindi naman talaga tama. Hanggang ngayon po ba ginagawa niyo pa rin po to or hindi na po? Parang this year, yeah. Yes. Pumunta ako ng recto, yeah. Pero may part naman po ba sa inyo na parang gusto niyo pong itigil yung ganitong klaseng bagay o Syempre kasi parang pag pumunta ka doon, parang lugar yun ng sad souls, emptiness, nagfi-feel lang kami ng void. Parang
ano lang talaga yun, parang ano yun? Panandali ang ligaya, I'd say, na pag pumunta ka doon. Iba kasing dating pag pumunta ka tapos i-approach ka, hahawakan ka, hihilahin ka, they would show interest towards you, tapos gusto ka nilang katabi, hahalikan ka nila, parang ganun, parang iba kasi yun eh. The dopamine, yung effect na yun, parang binuboost kasi niya yun eh. Pero yun nga, mali, kasi you're putting your health at risk, that's number one. Number two, wala ka naman talagang benefits na nauuwi pagdating mo. Hindi yun nakakatulong sa growth mo and sa development. Wala naman talagang natututo. Yun lang, na ano lang talaga, purely, kasalanan lang talaga siya. I think 5 years from now, I should know better. So, I have to make sure na 5 years from now, hindi na ako papasok, hindi na ako makikita sa mga ganong lugar. Kasi, I'm not getting any younger and dapat ang hinahanap ko, ang wino-work ko is savings, my better health na kailangan kong i-prepare for my 40s and 50s and 60s kung gusto ko pang mabuhay na mas matagal, and partner. Ano pong gusto nyo sabihin sa magiging future partner po ninyo? Baka may mensahe po kayo. Future partner, huwag mo ito panoorin. O, huwag mo ito panoorin. Nagmamakaawa ako kasi kasi ito yung mga maling decisions ko na naggawa, thinking na may matututunan ako. And I'd say, kahit may natutunan ako, hindi ko pa rin, if given a chance na babalik, I'd rather focus on my health and my well-being than to spend nights walking, cruising these places. Speaking of health po, no, hindi ko po pala natanong kanina. So far naman po, hindi naman po kayo nagkasakit sa mga naging adventures? Ayun, no. So, thank you for that question. Kasi mahalaga na nagpapa-test tayo, and I do it regularly. Every quarter sa SAIL clinic ako pumupunta. So, if you haven't done so, visit the nearest hygiene clinic in your area. Tapos libre yung magpa-test, libre yung education from council, libre yung prep. If I may also add, prep is for you to be protected from HIV, and then for you also to know kung ano yung mga tests na kailangan mong i-take, and yung mga vaccines din na kailangan mong i-take to make sure na hindi ka dadapuan ng HIV and STDs. Ano pong mensahe nyo sa mga taong kinakaharap din sa ngayon yung mga ganitong klaseng pagsubok sa buhay po nila? Una, hindi ko sila sisisihin kung yung closest and nearest outlet na meron sila is kaparehas yung sa akin. I have work, so I have the power to go to Recto. Meron din akong smartphone where I can use Grindr anytime I want. May net ako. Pero I think kung when it comes to meeting people, try the organic way. Social media is fine actually. Pero doon na lang sa healthier options. And when I say healthier options, let's say Instagram or Facebook or Twitter, kung saan meron kang profile, kilala mo siya, tapos may confidentiality din if you're both on private. Tapos hindi na yung pumunta or lumabas pa sa mga comfort zone. I'd say yun. Sa ngayon po ba, mas tinatry nyo yung i-approach yung mga tao yung nabanggit po ninyo, In organic medyo mas way. organic? Yeah, actually, meron akong comparison kasi very recent. I came from a courting stage. May nanligaw sa akin for a month and a half. So, almost 2 months actually since Pride March. And masasabi ko na yun isa yun sa pinakamasayang experience actually. We didn't go to places, hindi kami naging messy, hindi kami naging wild, hindi kami naging absurd. Pero during that courting stage,
ang priority namin was to always make sure na magbe-benefit kami and we will grow together dun sa tinatry naming buuing relationship. It's just that sadly it didn't work. It didn't work out. Pero mas gusto ko yung experience nung ligawan. Final question po. Ano po yung mensahe niya po sa mga manonood po? Ano ba? Ang hypocrite kasi kung sabihin ko na huwag niyong puntahan kahit curious kayo kasi doon ako nag-start. Na-curious din ako. Pero I'd say, timbangin niyo yung mga bagay-bagay before making a decision. That's the important thing that I want to share. Kasi you could go up to an extent na health na yung nakasalalay. Yeah, it's fun. May madidiscover ka. New experience siya. Pero yung risk kasi, it's possible na hindi mo na siya mababalik. And I'm talking about, yun nga, yung pag hindi tayo naging maingat, naging mapusok, hindi tayo nag-ingat. Hindi ko kasi alam, baka isa sa mga nanonood ngayon, nag-search na, gusto nang puntahan yung inaalam na kung saan, inaalam na kung magkano, tapos pagpasok, ganito pala yun. Hindi ko kasi masabi na safe yung magiging experience nyo. Kasi yung sa akin, naging safe naman somehow. Hindi ko kasi mapapromise yan. So, might as well, wag na. Yun. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!